is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Hello mga ka-TH, welcome back to our channel Surigao-san. Ako'y magbigay pugay muna, mag-shoutout sa lahat ng nanonood ngayon. Unahin natin ang ating mga ka-TH dyan sa abroad, overseas in Canada, California, Australia, United Arab Emirates, in Doha, Qatar, Riyadh, in Saudi, also in Indonesia, Malaysia, and of course, how can I forget, people right here in the Philippines. Shout out sa lahat ng nanonood ngayon dito sa Pinas, dyan sa Iligan, in Zamboanga, in Davao, also in Camiguin, Surigao del Sur, Surigao del Norte, in Agusan del Sur, Agusan del Norte, at doon sa isla sa Dinagat, sa Siargao, Cagdianao Islands, at diyan sa Socorro, and how can I forget, Visayas, Cebu, Palawan, also diyan sa Negros, diyan sa Samar, Leyte, Ormoc, kumusta kayong lahat diyan, at sa Luzon, the Cordilleras, Baguio City, Benguet, Pangasinan, Manila, Cavite. How are you guys? At sa lahat ng nanonood ngayon na bago pa lamang bumisita sa channel, maraming salamat sa inyong lahat at sa pagtangkilik. At aking ipalaala ngayon na ang ating third raffle draw will be on the end of this month, April 30 is our third raffle draw, at ang ating prizes dyan ay tatlong magandang magnetic compass para magamit nyo as a tool for your treasure hunting. Alright, at para makasali ay isubscribe lamang ang channel na ito, ang MT Suarez TV, at ang Late Father's channel, itong The Golden Boy Real Guide to Treasures. And favor to ask from you is that don't skip every ads that will appear on your screens, on your monitor, or in your Android phones. Merong mga advertisement na lumalabas dyan sa aking mga videos. Diyan tayo kumukuha ng revenue, or diyan tayo kumikita ng kunti para ang 20% niyan ay ibalik ko sa inyo in the form of raffle draw. Yan ay mga tools at mga gadget para sa treasure hunting. Maraming salamat. Ngayon ay magpatuloy na tayo sa itong aking decoding. Alright, so magandang araw sa inyo mga ka-THs all over the Philippines. At ito na naman tayo sa ating partial decoding and analysis sa mga treasure marker na pinadala sa atin ng ating ka-THs. Okay, at ang aking analysis ay hindi 100% ang solusyon, kundi ito'y makapag-contribute ng kunting ideya sa inyong paghanap ng treasure. Kasi alam naman natin na 2 heads is better than 1 head. Ang sa akin lang ay isa-isahin ko ito dito. At wala naman ako sa lugar, kaya hindi talaga natin fully analyze ang mga markers at distances. Ngunit makapagbigay ako ng kunting liwanag lamang. Kunting liwanag. Okay. Isa-isahin natin ito. Ang napakarami kasi ng mga marka dito, guys. Kaya maguguluhan kayo'y maguguluhan talaga dito. Okay, unahin natin ito. Importante kasi ito. Ito ay arrowhead na medyo luma na, kaya mas makapaniwala tayo na yan ay arrow. At sa loob niya ay enclosed pa rin yung isang pointer na triangle. Ito ay nagbibigay ng direksyon na papunta sa itaas ang item. Okay, kahit wala ko dyan ay medyo nahalata ko na slope. Nagaganyan ang mountain dyan ay parang ito'y foothill. Ito'y naka-slope, nagaganyan. Kaya ang treasure ay nasa itaas ng hill. Bakit nasabi ko? Kasi merong nagtuturo dito na 4 na karakter or marker na papunta sa itaas ng bundok ang treasure. Hindi pa tayo diyan na mag-usap about sa puso. Dito muna tayo sa isang arrow. Isa pa ring arrowhead ito. Papunta din siya doon.
Ngayon, alam na natin na papunta sa itaas ang treasure, ang distances na ang dapat natin alamin. Kung ilang meters, ilang hakbang ba yan, ilang yards na paakyat. Okay? At ano ba talaga ang direksyon yan? Okay, hanap pa tayo ng ibang sign na nagtuturo na nasa itaas ang item. Alright, itong M. Ang M ay nag-symbolize yan ng going up or mountain. Pwedeng dalawang arrow yan na nagdikit at pwede rin siyang mountain. Kaya papunta pa rin sa itaas. Ang treasure, sabi ng letter M. So, tatlong marker na ang nagtuturo na nasa itaas ang item. Hindi pa kasama diyan ang heart. Ang heart diyan ang pinaka-importante na sign. At alam nyo ba guys na hindi lang isa ang treasure dito. Ito'y tinatawag na separated treasure. Ganito yan. Itong symbol dito ay pababa. At itong isa naman na sign ay paitaas. So merong treasure na doon hanapin sa itaas at meron din dito sa baba. Malapit sa kanya, sa bato. Okay, so balikan muna natin ang mga pointer paitaas. Meron na tayong tatlo. Ngayon itong bato mismo, yan ay matulis. Sinadya yan na maging matulis para magtuturo yan na paakyat ang item. Okay, so ano ba itong parang letter A? Ang parang letter A ay nag-symbolize yan ng gold. Ang letter A yan ay gold bars. Itong parang N, hindi yan N, yan ay letter Z. Ang Z ay starts here from 5 meters up. So kung merong letter Z, 1, 2, 3, 4, 5 yards ang letter Z. Minsan naabot yan sa 7. Okay, so meron na tayong clue kung ano ang distance paitaas. So ang distances is around 5 and 7 meters. Dahil sa letter Z. Yung letter Z lang nagbigay sa atin ng distansya muna. Hanap tayo mamaya. So Z is 5 to 7 meters. Paitaas. Paitaas ito guys. At ano ba bang merong sign? Itong V na pababa, ito ang sinabi ko na separated treasure. Papunta siya dito. Pag-usapan natin mamaya ang isang item na nasa baba lang ng bato na yan. Kung ano ang indicator ng item na nasa bato. Okay, ngayon dito na tayo sa heart guys. Ang heart ay atin yan. Kunin ang kanyang angle. So ang heart ay ilang angle ba ito? Ngayon, para malaman natin yan kung anong anggulo yan, anong angle ang meron dyan, ay gagawa muna tayo ng kompas dito sa heart, sa gitna ng heart. So direction muna tayo, i-cross natin yung heart. Ayan, so meron na tayong south, make that north, south, west and east. Ngayon, kung i-angle natin ang heart dito guys, ilang degrees ba siya papuntang northeast? So ito, sa gitna, itama natin sa dulo ng heart and then idiretso natin dito. Okay, kulayan natin ng yellow. Yan ang anggulo ng direksyon ng pag-track nyo sa item. Ayan, ang kulay yellow. Yan ang tunay na direksyon pag-track ng item paakyat sa bundok. Kaya medyo tinabingi ang heart kasi yan ang nagtuturo doon sa item. At ang distance niyan ay 5 or 7 meters. 5 to 7 paakyat dyan sa hill. 5 to 7 meters. So dalawang hukay guys ang gawin nyo.
Sa item na paitaas, isa sa 5 meters at isa sa 7. Example dito ang 7. Pero sa actual yan, malayo yan. Okay, so dalawang hukay na tayo sa isang treasure na papunta sa bundok na represented by the heart. Heart sign yan. Ang heart sign ay palaging nagtuturo yan ng item ang kanyang dulo. Kaya kung ang heart ay pababa, ang turo niya ay dito ang item. Ngunit ito ay separated treasure, dalawang treasure ang nandito. Bakit ko nasabi? Kasi merong letter M. Ang letter M means uphill, mountain, paakyat, 5 meters to 7. Ganon din ang meaning niya sa Z. So papunta doon sa itaas ang isang treasure represented by mountain. Ngayon, ang isang treasure is represented by W. Ano ba itong W? Ang W means in the water. Nasa tubig ang W. So kahit wala ako dyan, alam kong creek ito. Nasa gilid ito ng creek. So ang isang item ay nasa creek, nasa tubig. Represented by W. Ang W, karamihan ng W na symbol ay ganun pa rin. 3 to 5 meters distance. Parang katulad din yan ng M. It's either nasa 3 meters or 5 meters distance. Ngayon, papunta na sa kanyang harapan. Dito na. Pababa na siya underwater or in the water. Ang nagbibigay ng meaning na mayroong treasure underwater ay ito. Itong bilog, sabi niya, mayroong mga treasure dyan sa ilog. Ito yung 4 na dot or 5 ba ito? Itong mga circle na ito, yan ay multiple treasures. Ito. So, merong mga treasure dyan sa creek, in the water, represented ng grupo na ito na karakter. At tinuturo yan ng W. Ang W means in the water or underwater, while ang M is uphill, papuntang bundok. Kasama niya ang heart, nagturo na merong treasure papunta rin sa bundok. Ngayon, ano ba ang sinasabi nitong W? I make that itong diamond with dot. Yan ay box. Karamihan yan ay box of precious stones. Pag ganyan, pag parang diamond sign, lalo na pag yan ay may glitters, ganyan, yan ay diamonds in the box. Pero wala siyang glitters. Itong isang guhit sa gitna niya, nag-represent ito ng treasure. Treasure in the box ang meaning nito. At meron siyang isang guhit, meaning nasa itaas. I-check nyo 5 to 10 meters. Sabi ng diamond, 5 to 10 meters, merong box of gold or box of diamond sa itaas. Ito ang tinuturo ng heart, itong diamonds. Inuulit-ulit kasi nila yan, ang mga symbol, para hindi nila yan makalimutan. Kahit naglagay na sila dito ng bilog, itong bilog, ito ay item din. Sabi merong treasure, nagbigay siya ng arrow, merong treasure na tinuturo nitong heart, at ang heart ay nagturo doon. Sa ilang degrees ba ito guys? Kung 45 itong gitna ng northeast, malapit siya sa north, ang angle meaning nasa 40 degrees from north. Okay, ito yung linya na subaybayan ninyo papunta roon. 5 to 7 or 5 to 10 meters, sabi ng diamond box. Kasi itong isang guhit can be 10 or 5 meters. Merong box of diamonds or box of precious stones at 10 meters. Ito, 10 meters itong isang guhit na mahaba, papunta sa bundok. At dito naman sa baba guys, ibang istorya din ito. Merong treasure na pangalawang treasure na isang bahagi ng isang trupa dito. So, pinaghiwalayan na treasure, isa ang paakyat sa bundok, isa ang pababa diyan sa creek, at nandyan underwater dahil W. Ang W is underwater yan.
Ang M is uphill. At merong arrow dito guys. Ito nakita nyo to. Arrow ito na papunta sa baba. At dito ay may arrow din na malaki na paakyat. Pati yung triangle sa kanyang loob ay paakyat din ang turo. Dito ay may maliit din na arrow na paakyat din ang kanyang direksyon. Kaya siguro sa aking palagay ang treasure diyan uphill is mas marami yan na quantity kaysa treasure dito sa underwater. Kasi maraming karakter ang nagtuturo ng itaas, mas malaki ang arrow, at itong sa baba, ang nagtuturo ay isang letter B lang, tsaka ito, dito, tsaka itong mga holes, tsaka ang W. Pero ang itong treasure in the creek ay mas madali yan mahanap dito sa unahan. 5 meters lang galing sa harap ng bato na ito. I-check nyo papunta rito sa harap 5 meters. At kung merong malapad na bato dyan sa creek or medyo kakaiba na itsura na bato, yan ang ginagamit na marker. At yan ay takip lamang. Kunin nyo ang bato, itumba nyo ang bato or tanggalin ang bato dyan at tingnan kung ano ang nasa ilalim nito. Ganon din sa itaas, sa direksyon na northeast, 40 degrees north and 50 degrees east from east. Kung galing dito ay 50 degrees yan. Kung galing ka naman sa north, yan ay 40 papunta doon. So i-check nyo lang yan. Gumamit kayo ng compass or protractor para makuha nyo ang angle. Okay guys, medyo napaka-advance kasi ng ano na ito. Napakaraming sulat, napakaraming marker. Kaya lang daw tayo kasi mayroong mga peking mga marker na nilalagay ng mga treasure hunters noong dekada 90 at 80. Meron kasing mga hunters noon na kung wala silang makuha ay nagmamarka sila ng kanilang mga sign na nakikita sa mga libro para maluko nila yung mga treasure hunter na susunod sa kanila. Bali ang treasure hunters in the year 2000 ay parang naluluko na sa ang dami-daming treasure, pero hindi lahat ng item diyan, make that hindi lahat ng marker na makikita natin sa bato guys ay real. Almost 50% niyan, kalahati ay gawa lang ng mga tao at hindi gawa ng mga Hapon. Ang Hapon ba ay tao? Okay, tao din sila, pero ang ating tinutukoy na tao ay mga treasure hunters na Pinoy. Or kahit Americans ay gumagawa din yan ng kalukuhan sa pagmarka-marka sa mga bato. Kaya dapat tayo mapanuri ang ating mga mata. Marunong tayong tumingin kung bago pa lamang ang sign na yan o hindi. Dito naman sa itong bato na ito, sa tingin ko ay medyo matagal na yan. Kasi medyo na-deform na yung mga marka. Kaya sana ay nakabahagi ako ng kunting idea or kaalaman sa inyo guys sa pag-track or sa paghanap ng item na sa palagay ko ito ay two separated treasure. Dalawa siya. Two separated treasure yan. Which is represented by M at ng heart, at ang sabi nila ay treasure ay nasa itaas ng bundok. Nang distance ay nasa 5 to 10 meters. Ngayon, itong grupo ng mga bilog nagsabi rin na mayroong treasure below or in front of this rock represented by a W sign at itong grupo ng mga holes dito. Okay? So sana ay meron kayong kunting ideya na nakuha ngayon sa aking decoding. Maraming salamat sa inyong panunood, pagsubaybay at pagtangkilik. Malapit na tayo sa ating raffle draw guys.
at 3 ang manalo ng magandang magnetic compass at the end of April. So ako'y magpaalam na. Ciao for now.